Nagsisimula ang pelikula kay Professor Hyder na nakaupo sa kanyang sasakyan, nakatitig sa larawan ng tatlong aso na magkakakadena. Habang nakatuon siya sa larawan, huminto ang isang truck malapit at ang driver nito ay nagtungo sa kagubatan para umihi. Sinundan siya ni Professor Hyder at tinutukan ng baril. Lumipat ang eksena at nakilala natin ang dalawang dalaga, sina Jenny at Lindsay, na naglalakbay sa Germany. Plano nilang dumalo sa isang party. Dahil hindi pamilyar sa lugar, ginagamit ni Lindsay ang kanyang telepono para mag-navigate, umarkila ng sasakyan. Nagmaneho sila sa makapal na kagubatan sa gabi ngunit hindi nagtagal ay naligaw sila. Lumala pa ang sitwasyon, sumabog ang gulong ng kanilang sasakyan. Sinubukan ni Lindsay na tumawag para humingi ng tulong sa tabi ng daan, ngunit walang signal sa malayong kagubatan, kaya naiwan silang stranded. Nagdesisyon silang manatili sa sasakyan at umasa na may dumaang sasakyan para tumulong. Pagkaraan ng ilang oras, may paparating na sasakyan at pinara nila ito. Gayunpaman, ang lalaki sa loob ay kumilos ng kakaiba, gumagawa ng nakakagambalang mga kilos na nakakatakot sa kanila. Dahil sa pagkatakot, nilock nila ang mga pinto ng kanilang sasakyan at sa huli ay umalis ang lalaki. Dahil sa pagkadismaya, iniwan ng dalawang babae ang sasakyan para maghanap ng tulong. Habang naglalakad sa kagubatan, nakakita sila ng malayong ilaw na nagmumula sa isang bahay. Habang nag-uumpisa ng umulan, nagmadali silang pumunta sa bahay na iyon, basang-basa na nang makarating sila. Kumatok sila sa pinto at si Professor Hyder ang sumagot. Ipinaliwanag ng mga babae ang kanilang sitwasyon, at inanyayahan sila ng propesor papasok. Pagkapasok sa loob, napansin ng mga babae ang kakaiba at nakakagambalang mga painting sa dingding, na nagparamdam sa kanila ng pagkabalisa. Tinanong ni Professor Hyder kung sila ay mga turista, kung saan sinagot nila na sila ay galing sa New York at bumibisita sa Germany. Humingi sila ng tulong sa kanya para tumawag para sa pag-aayos ng sasakyan, ngunit umiiwas si Profesor sa direktang pagsagot. Sa halip, tinanong niya kung sila ay magkakamag-anak, at nilinaw ng mga babae na magkaibigan lang sila. Pumunta si Profesor sa kusina, inaangkin na tatawag siya para humingi ng tulong. Habang naroon, naghanda siya ng mga baso ng tubig para sa mga babae, palihim na naghahalo ng pampatulog. Ininom ni Lindsay ang kanya ng walang hinala, ngunit aksidenteng natapon ni Jenny ang kanyang baso. Halatang naiinis si Profesor at bumaba sa basement para kumuha ng tuwalya para linisin ang kalat. Gayunpaman, sa basement, naghanda siya ng isang hirenggilya, na nagpapakita ng kanyang masamang intensyon. Samantala, si Lindsay ay nagsimulang makaramdam ng antok habang umiiral na ang epekto ng gamot. Nag-alala si Jenny, at hiniling kay Profesor na tumawag muli para humingi ng tulong, ngunit tumanggi ito at nag-inject ng pampatulog direkta sa kanyang leeg, kaya nawalan din ito ng malay. Nang magkamalay ang dalawang babae, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakatali sa isang kakaibang laboratorio. Kasama nila ang driver ng truck kanina, nakatali rin at takot na takot. Pumasok si Professor Hyder at malamig na sinabi sa driver ng truck na hindi ito angkop, kaya walang silbi ito para sa baluktot na plano ng propesor. Walang pag-aalinlangan, nag-inject ang propesor ng nakamamatay na lason sa driver ng truck, kaya namatay ito agad. Pagkatapos ay inilibing niya ang bangkay sa kanyang hardin. Pagkaraan ng ilang sandali, hinayla ng propesor ang isa pang walang malay na lalaki papasok sa laboratorio at itinali ito sa isang kama sa tabi ng mga babae. Naka-medical coat, sinimulan niyang ipaliwanag ang kanyang kakilakilabot na plano. Ipinakilala ang sarili bilang Professor Hyder, ipinahayag niya na siya ay dating dalubhasa sa paghihiwalay ng magkakabit na kambal. Gayunpaman, ang kanyang obsesyon ay lumala na. Ninanais na niyang pagsamahin ang mga nabubuhay na nilalang sa pamamagitan ng operasyon. Ipinagmamalaki niyang ibinahagi kung paano niya matagumpay na pinag-isa ang tatlong aso sa iisang organismo at ngayon ay balak niyang gawin ang parehong kakilakilabot na eksperimento sa mga tao. Ipinaliwanag ng propesor ang kanyang nakakapangilabot na pamamaraan. Una niyang puputulan ang mga ligament sa kanilang mga tuhod para hindi sila makatayo. Susunod, ilalagay niya ang bibig ng Subject B sa likod ng Subject A at ang bibig ng Subject C sa likod ng Subject B. Inilarawan ng propesor ang pag-alis ng balat at panga, para mas epektibong pagsamahin ang mga ito, tinitiyak na gagana ang mga ito bilang isang human centipede.
Ipinaliwanag niya ang nakakapangilabot na proseso ng panunaw. Kakain si Subject A, nadadaan sa Subject B bilang basura at sa huli ay sa Subject C. Ang nakakagambalang siklong ito ay nagdudulot ng excitement sa propesor habang ipinapahayag niya na ito ang kanyang unang pagtatangka sa mga tao. Sinimulan ng propesor ang paghahanda para sa operasyon sa pamamagitan ng pagpapatulog sa bagong lalaki at pagkatapos ay lumipat para mag-inject kay Jenny. Samantala, ginamit ni Lindsay ang kanyang ngipin para matanggal ang kanyang mga tali at napalaya ang kanyang sarili. Dahil sa pagkatakot, tumakbo siya palabas ng laboratorio at kinulong ang kanyang sarili sa isang malapit na silid. Gayunpaman, sinira ng propesor ang bintana at pinilit ang kanyang pagpasok, kaya wala nang nagawa si Lindsay kundi tumakas muli. Habang tumatakbo siya sa bahay, natapilok siya at nahulog sa isang pool sa labas. Dumating din si propesor at sinimulang takpan ang pool para mahuli siya. Ngunit habang papalapit na ito, biglang namatay ang mga ilaw. Inagaw ang pagkakataon, nagawa ni Lindsay na umakyat palabas ng pool at tumakas sa dilim. Nagsimulang tumakbo si Lindsay at nagawang mahanap ang laboratorio ng doktor kung saan nakita niya si Jenny, na nahimatay dahil sa iniksyon. Habang nagpupumiglas, kinaladkad niya si Jenny palabas, ngunit lumitaw ang doktor at tinurukan si Lindsay mula sa likuran, kaya nawalan ito ng malay. Dinala niya silang dalawa pabalik sa laboratorio at ipinagpatuloy ang kanyang kakilakilabot na operasyon. Matagumpay na nakumpleto ng doktor ang koneksyon, na pinag-uugnay ang lalaki sa unahan, si Lindsay sa gitna, at si Jenny sa huli. Pagkaraan ng ilang araw, ang human centipede ay hindi pa ganap na nakaka-recover, ngunit pinipilit sila ng doktor na tumayo sa kabila ng kanilang matinding sakit. Kumuha siya ng mga larawan at ipinakita sa kanila ang kanilang refleksyon sa salamin, na nagdulot sa kanila ng pag-iyak. Tinatrata silang mga hayop, kinulong niya sila sa isang kulungan at pinakain silang parang mga alagang hayop. Isang araw, habang nasa lupa sa labas, nakaramdam ang lalaki ng pangangailangang umihi. Ang kanyang dumi ay dumaan kay Lindsay. Pinagmamasdan silang mabuti ng doktor at natuklasan na ang lalaki ay malusog. At bigla, may kumatok sa pinto. Ang pulis. Dumating sila para imbestigahan ang pagkawala ni na Lindsay at Jenny dahil ang kanilang sasakyan ay natagpuang iniwan malapit sa bahay ng doktor. Binigyang daan sila ng doktor at nagsabing wala siyang alam, na ipinaliwanag na masyadong abala siya sa trabaho para mapansin ang anumang bagay. Habang nagpapanggap na nakikipagtulungan, pumunta siya sa kusina at nilagyan ng gamot ang kanilang mga inumin. Nagduda ang mga opisyal at binanggit na narinig nila ang mga sigaw mula sa kanyang bahay. Naging depensibo ang doktor at hinimok silang uminom ng tubig. Ngunit isang opisyal ang galit na itinapon ang baso. Nang mapagtanto ng doktor na nasa problema na siya, nagpaalam siya at bumaba sa basement para kunin ang kanyang anesthesia. Gayunpaman, napansin ng mga opisyal ang kanyang kakaibang pag-uugali at naabutan siya ng hindi handa. Nangatuwiran ang doktor na hindi nila siya maaaring akusahan ng walang warrant. Umalis ang mga opisyal para kumuha nito, ngunit nagmadaling bumalik ang doktor sa kanyang laboratorio, para lang makita ang human centipede na nagtatangkang tumakas. Ang lalaki, puno ng galit, ay inatake ang doktor gamit ang kutsilyo, kaya nawalan ito ng malay. Ang tatlo ay nasasaktan na gumapang patungo sa hagdan at umabot sa itaas na palapag. Nakabalik sa ulirat ang doktor at sinimulang habulin sila. Dahil sa pagkadismaya, ginamit ng lalaki ang sirang salamin mula sa isang bintana para hiwain ang kanyang sariling lalamunan, isinakripisyo ang sarili para makatakas sa pagpapahirap. Naabutan sila ng doktor, nang bumalik ang pulis, wala silang nakitang iba, kaya pumasok ang mga opisyal sa bahay para maghanap. Ang isa sa kanila ay nakita ang human centipede, ngunit nang marinig ang mga putok ng baril, nagmadali siyang hanapin ang kanyang partner at natuklasan siyang patay. Bago pa siya makagawa ng aksyon, binaril ng doktor ang natitirang opisyal, ngunit bumaril din ito pabalik, kaya napatay ang doktor. Sa huli, lahat ng tao sa bahay ay namatay maliban sa human centipede. Ang mga biktima ay naiwan sa kanilang kakilakilabot na kalagayan. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.